We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. 3-minute response time sa Davao City Police. Posible kaha ilabi na sa sobrang traffic. 14 anyos nga babae nga dunay samad dinunggaban napalgam patay sa Zamboanga City. Gubang classrooms ug bangko. Problema gihapon sa usa ka tulungaan sa Polumulok, South Cotabato. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa NHA MAA sa Davao City. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Lauman matud pa sa mga Davaoenyo ang paspas nga pagresponde sa kapulisan sa mga dunay nang inahanglan og police assistance sa pagpatuman sa 3-minute response time. Ani ang report ni Argil Relator. Ginapatuman na matud pa sa Davao City Police Office ang 3-minute response time nga usa sa mga inisyatibo ni PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. O galing dunay mutawag sa Central 911 nga dunay nang inahanglan og police assistance. Kinahanglang sulod lang sa 3 ka minuto, matultulan kini ug maabot sa lugar ang kapulisan. You have a traffic accident, 3 minutes, the police will be there. You have you have a crime that happens, a street crime that happens in the major streets, the police will be there as long as you call 911. Tungod sa kadako sa Davao City, sa downtown Davao lang usa ang pagpatuman sa karon. Hinuon, parayon sa matud pa ang ginapahigayon nga simulation exercise ni ini sa mga lagyo nga police stations. The 3 minutes response is also based on the need of the people. So sa mga hinterlands, they may not be also be expecting the 3 minutes because the travel time alone from the nearest, geographically, Davao City is very, very, very big. Kaya matud pa kaayo kini nga ipatuman sa Davao City, labi na nga na-establish na daan ang Central 911 kung asa mo ay nagadawat sa tanang report gikan sa katawhan. As of today, nanay mga development. Andam ng atong Davao City Police Office kay sigingon po sa atong Regional Director. Pagbase lang ta una diri sa sentro. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Wala na ang bagyong Karina apan usa ka low pressure area ang namatikdan sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing namatikdan ang maong LPA sa gilayong 1,035 kilometers sa sidlakan sa southeastern Mindanao. Layo pa kini sa landmass, hinungdan nga wala pa epekto sa nasod. Sumala sa Pag-asa, sa karon ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo apan padayon kining ginamonitor sanglit anaa pa kini sa dagat ug posible makakuha pa kini og kusog. Padayon gihapong nakaapekto sa habagat, ang habagat sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa Mindanao, base sa monitoring sa Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Caraga ug Davao Region. Apan muhinay ang ulan sa parte sa Davao Oriental pag-abot sa gabii. Delivery rider patay ug laing duha ka biktima samdan sa aksidente sa kalsada, tali SUV ug sedan sa Iligan City. Ang insidente nakuhaan pa og video. Mao kini ang kuha sa CCTV ug dashcam video sa Andres Bonifacio Avenue, Bagong Silang, Iligan City pasado alauna sa hapon adlaw nga Huwebes. Kita ang kalit nga pagbangga sa usa ka SUV sa usa ka sedan, dayong damay pa ang ubang mga sakyanan. Gani patay sa maong insidente ang delivery rider nga si Elmer Balasi, 30 anyos nga taga barangay Mahayahay sa maong syudad. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Division sa Iligan PNP, gikan matud pa ang SUV sa Tambo Traffic Light nga gimaneho ni Sergio Apaon Andoy, 48 anyos.
Paspas kuno ang padagan niini tungod aduna kini paliton nga tambal apan pagabot sa crossing sa Franciscan nabanggaan niini ang usa ka sedan. Gumikan sa kakusog sa pagkabangga nawad-an og kontrol ang driver sa SUV ug milahos kini padulong sa rider nga nagatindog tapad sa iyang motorsiklo ug pipila ka mga sakyanan nga nakapark sa mong lugar ang nadamay sab. Samdan sab ang sakay sa sedan. Ang driver niini nga si Shalimar Beronilio Umbar, 22 anyos, usa ka estudyante ug kauban nga si Christine May Claudio, 26 anyos nga pulos taga Iligan City ug padayon pa nga ginatambalan sa ospital. Porsigido nga pasaka og kaso ang pamilya sa biktima sa driver sa SUV nga gikustudiya karon sa Iligan PNP. Usa ka 14 anyos nga babae ang nakaplagang patay sulod mismo sa iyang balay sa Zamboanga City. Sospek nga silingan ra sa biktima, arestado. Nakaalerto si Efren Mamak. Naglama pa sa salog ang dugo sa 14 anyos nga babae nga gipatay sulod mismo sa ilang balay sa sitio Mangura, Barangay Cacao, Zamboanga City. Napalgan na lang nga patay na ang biktima nga dunay mga sama dinunggaban sa liog ug dughan mag alas 4 sa hapon adlawng Miyerkules. Gani makita pa ang nalagpot matud pa nga headphone niini og pugong sa buhok diyang gituho ang misulay kini og sukol sa sospek. Sa investigasyon sa kapulisan, gituho ang gidunggab ang biktima gamit ang mga gunting sa mismong balay. Sumala sa kapulisan, kasamtangang nagapuyo sa iyang lola ang biktima human mipanaw ang mga ginikanan niini. Saysay sa lola, ubanon unta niya ang biktima sa iyang lakaw apan nagdumili kini. Pag uli niya, nakaplagan na lang niya ang apo sa salog nga patay na. Gilayon niya kining gireport sa otoridad. Kaya bakit ko mo siya matanem? Parte na sila kumbansinas. Quiero buscar a justicia kung si gente ang mata. Hinuon pinaagi sa hot pursuit operation. Gilayong nadakpan ang sospek nga usa ka 32 anyos nga lalaki nga habal-habal driver ug silingan ra sa biktima. Duna kunoy nakakita nga gikan kini sa balay sa biktima ug dunay mga garas sa iyang lawas. The SOCO was able to recover 2 scissors and isang axe doon sa area. Immediately I ordered for the operation on the ground and we already have suspect on custody. We are processing him now. Gituhuan sa kabanay nga buot hilabtan sa sospek ang biktima apan sumala sa kapulisan walay ebidensya nga gilugos ang biktima. Walang nakitang ganun yung SOCO natin. Our experts have determined that she was not raped. Walang evidence also that shows that she was raped. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang sospek. Padayon ang investigasyon sa krimen. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa 1 Mindanao. Gipaygayon karang adlaw ang full-scale citywide earthquake and tsunami shakeout drill sa Davao City. Nakapasabakaha ang syudad. Atong siron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara dili matag na kanus amo igo ang linog o tsunami. Busa kinahanglan kining pangandaman. Mao kini ang gihimo sa Davao City karong adlaw. Dali-dali nga nang gawa sa Davao City Hall ang mga empleyado human kunuhay miigo ang magnitude 8 nga linog. Dayon nagpahigayon og head count aron masayran kung nakagawas na ba ang tanan sa City Hall. Taud-taod. Mitingog ang siren, senyales nga kunuhay dunay paabutay nga tsunami. Ang mga empleyado gipa-evacuate sa luwas nga lugar. Ang senaryo sa simulation exercise, daw na danyos ang City Hall tungod sa kusog nga pagtayog. Sa pagpanguna sa City Disaster, Risk Reduction and Management Office, dayong nagmuntarog Incident Command Post sa Crocodile Park. Dinhi ni plastar ang uban pang mga opisina sa City Hall. Gisuta sab ang sitwasyon sa mga apektadong barangay. Again sir, yung evacuation pila ka mga residente napiktuhan ani go ahead. Kami for barangay Sirawan ako base. Gihatagan sa Public Safety and Security Office ug gradong 9 ang gipahigayong simulation exercise. Guidance ko sa ila kaganin na mag-re-establish kaagad ng operation center, alternate, and establish the communication lines para at least maabot sa national
And of course, kung sa mga dili affected, mabaw-an na to ang nahitabo sa ato ang mga barangays. Apan bisan pa man niini, doon na pa daw kinahanglan i-improve. Communications gid ang challenge. Kay sa kaning nga senaryo giputol nato ang murag nag-simulate na walay signal sa cellphone, walay signal sa radyo, limited ang signal sa radyo kay of course kay tsunami man. Na may idea on how to improve our communication setup. Hinuon, pulido na ang koordinasyon sa matag barangay sa kung unsa ang dapat buhaton ugaling muigo ang kusog nga linog ug tsunami. Doon na tayo mga siren diha nga gibutang sa along the coastal area. Nakaganina, ato siyang gitrigger nga ang tanan tao pag makadugan na ng siren, tanan sila mo evacuate following the evacuation route nga ato nang gihatagdaan sila ha. Gawas sa masukod ang kaandam sa pagresponde, buot usab masukod ang koordinasyon sa pagparayon sa paghatag og serbisyo sa government offices. Mismo sa atong site gidala nato ang mga opisina na sila kanya-kanyang mga areas pod where they can set up their temporary offices. So para magpadayon ang serbisyo in kaso gyud nga moabot ang panahon no nga maigo og dako nga kalamidad ang syudad o nya apektado ang mismong City Hall nato. Gawas sa mga government agencies sada ug mga barangay, misal mo to sab ang mga private establishments. Sa total naa sa 5,000 katao ang misalmot sa maong drill. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 38 anyos nga lalaki ang samdanuman gidunggab sa iyang pagumangkon sa Digo City sa Davao del Sur. Sama dinunggaban sa dughan ang niaguman sa usa ka 38 anyos nga uyuan human kini gidunggab sa iyang pagumangkon. Sa investigasyon sa Digo City Police, nag-uban nga nag-inom ang biktima og 24 anyos nga lalaking pag-umangkon niini sa Sitio Paradise, Barangay Kapatagan, Digo City, 1:30 Miyerkules sa kadlawon. Apan diyang nangahubog, nagkainitay sa istorya ang duha nga misangko sa pagpanunggab sa pag-umangkon gamit ang kutsilyo sa bandang dughan sa iyang uyuan. Gilang gidala sa ospital ang biktima samtang naaresto sab sa kapulisan ang sospek, kinsa gipasakaan na og tukmang kaso, wala pa kini pahayag. Pila ka adlaw una magsugod ang klase, problema karon sa usa ka tulunghaan sa Pulumulok, South Cotabato ang huyang nga mga armchair. Kana og uban pa sa report ni Justoni Humamil. Sa nagpadayong Brigada Eskwela, nabisi na sa pagpanglimpyo ingon man pagpamintura kining pipila ka mga ginikanan sa mga pupil sa Glamang Elementary School sa Pulumulok, South Cotabato adlang Huwebes. Gawas sa mga abog ug sagbot sa tulunghaan, problema gid karon sa grade 6 advisor nga si Teacher Cherry ang mga bangko sa iyang classroom nga huyang na. Labi pa nga magsugod na ang klase sa Lunes. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi sa daghang mga bangko sa pipila ka mga classroom sa Glamang Elementary School sa Pulumulok, South Cotabato. Kung makita inyo kini mga armchairs, ang uban huyang na. Gani ang gibuhat sa mga magtutudlo, gihikta na lang nila og scotch tape aron mapuslan pa sa mga bata karong abli sa klase. Gawas ni ana na danyo sab kining pultahan sa iyang classroom ug wala say basurahan. Actually kani last year amo na siyang gipaayo pero maguba gihapon siya. Nami portahan na gipang-anay, ginakawat amo ang mga basurahan. Busa na nawagan si Teacher Cherry sa mga dunay malubong kasing-kasing nga buot modunar. Mamahimo lang kuno nga makig-coordinate sa ilang eskwelahan nga nahimutang sa Prok 5 Barangay Glamang. Kung namay mutabang sa mga sir, pwede man sila mato sa office sa mga principal. Bukabat sa kapin 700 ka mga estudyante ang gilaumang mutungha sa Glamang Elementary School karong abli klase. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Gisiguro sa Davao City Police Office nga andam ang buhatan sa ipatumang seguridad atol sa pag-abli sa klase karong Lunes.
Sa pakiginabi sa GMA Super Radyo Davao, kang Police Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO. Gipaniguro sa buhatan nga dunay presensya sa kapulisan sa mga eskwelahan, ilabi na sa pag-abli sa klase. Dugang sa opisyal nga gitahasan na sab ang tanang station commanders nga dunay mga tulunghaan sunod sa ilang area of responsibility nga mag-deploy og mga personahe. Tumong niini nga daling makaresponde ang kapulisan kung dunay mga daotang panghitabo og lakip na ang pagtabang sa pagpatabok sa mga bata aron malikay sa disgrasya. Gawa sa mga pulis, lakip nga makita ang presensya sa mga police auxiliary o ang mga barangay tanod sa mga tulunghaan ato sa pag-abli klase karong umaabot nga Lunes. Nag-courtesy call si Davao City Police Office Acting Director Colonel Hansel Marantan kang Davao City Mayor Baste Duterte. Sa hulag way gikan sa DCPO, nakikita si Colonel Marantan kang Mayor Baste adlong Huwebes alang sa usa ka courtesy call. Sumala sa DCPO kalabot sa peace and order ang naisgutan sa duha apan wala na sila mihatag pa og detalye labot niini. Nahimong kontrobersyal ang appointment ni Marantan. Gani gibutyag ni Pro 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III nga si Colonel Lito Patay ang mo'y gipili ni Mayor Baste. Apan human ang pipila ka oras sa iyang paglingkod ni atong Hulyo 10, girelieve dayon kini ug gipulihan ni Colonel Sherwin Butil nga wala sab nagdugay kay gihulipan na kini ni Marantan sa susamang adlaw. Ang appointment ni Marantan base daw sa mando sa labaw sa PNP sa Camp Crame, sumala ni Torre. Hinoon gipasalig ni Marantan atol sa session sa City Council ngayab pa rin kamutan nga magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Andam na ang kapinggatos ka mga tulunghaan o pampublikong tulunghaan sa General Santos City karong abli klase. Ani report ni Justody Humamil. All systems go na ang kapingatos ka mga pampublikong tulungaan sa General Santos City. Ingon man ang mga pribadong tulungaan sa pagsugod sa klase karong Lunes. Apan, as of 11 a.m. nadtong Huwebes, ana pa lang sa kapin 120,000 na mga estudyante ang enrolled. Bot pasabot, ana pa lang kini sa 66% sa target nga 182,370 ka mga enrollees sa pampubliko o pribadong tulungaan. Busa na nawagan ang buhatan sa mga ginikanan nga ipa-enroll na ang ilang mga anak. Gawas ni ana nakatakda sab nga i-implementa ang matatag curriculum. Exciting kaning school year ka mag-implementa sa matatag curriculum, no. Mao ni sa ang na-review nga 8 to 10 curriculum. Mas less nang ato ang competencies. We hope nga mas exciting ng atong mga experience sa atong kabataan, no, sa sulod sa mga classrooms. Dinhi sa Dadyangas West Central Elementary School, gilauman ang pagdagsa sa kapin 3,000 ka mga estudyante. Apan sa karon, ana pa lang kuno sa kapin 2,000 ang nakapa-enroll. Hinoon padayon ang pagdawat nila og enrollment. Bantay sarado sab sa kapulisan sa syudad ang unang adlaw sa klase sa tanang tulungaan sa syudad. Tay security deployment niya na tay plano niya na security plan bahin sa atong deployment sa katong daghan o dagko nga mga eskwelahan para po pasiguro atong seguridad sa opening. Atol sa pag-abli sa klase karong Lunes sa Dadyangas West Central Elementary School, manghatag kini sa first 150 students ug mga school supplies sama sa notebook, papel, lapis ug uban pa. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nagunag gihapong problema sa DepEd Zamboanga ang kakulangon sa classrooms karong abli klase. Busa shifting sa klase ilang ipatuman. Ani report ni Krisa Dapitan. Sa ulahing adlaw sa Brigada Eskwela 2024, walay puas ang pagpangandam sa Zamboanga City High School Main sa Barangay Tetuan nga mao'y pinakadakong secondary school sa syudad. Sumala sa School Administrative Officer sa maong tunghaan, gibana-bana ang moabot sa 9,000 ka mga estudyante sa junior ug senior high schools ang gilaumang musulod sa klase karong Lunes. Hinoon, bastante man ang mga magtutudlo apan kulang gihapon ang ilang classrooms. Dugang ni ana, adunay 40 sections ang kada grade level sa maong tunghaan. We have only around 144 functional classroom. And kailangan kami, if ever kailangan kami mga 180. Kailangan kami 40 pa. Busa aron maakomodar ang tanang estudyante, ipatuman ang shifting of classes. Morning shift ang grade 7, 9 ug 11. Samtang afternoon shift sab ang grade 8, 10 ug 12. Aminado sab ang Department of Education Zamboanga ang kakulang sa classrooms karong abli klase.
Sinigit kita mga shortages, no? Sinigit kita mga lapses in terms of facilities at those mga identified no mga shortages na pwede kita sa mga mekanismo para pwede kita man address ko na during the opening. Gitagan-an na sab sa DepEd Zamboanga panahon nga dunay masinating mga pag-ulan ug pagbaha sa syudad. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nagpadayon ang pag-demolish sa pipila ka kabalayan daplin sa suba sa barangay Tituan sa Zamboanga City nga nahugno human naguba ang riprap sa maong suba tungod sa miaging pag-ulan sa syudad. Samtang barangay council may pahimangno na sa mga residente nga nagpuyo ibabaw sa riprap nga muhawa na. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Niadtong July 14, anaa sa 16 ka mga balay duol sa suba sa barangay Tituan sa Zamboanga City ang apektado human naguba ang riprap dala sa pagdaot sa panahon. 5 ang totally damaged ug 11 ang partially damaged tungod sa insidente. Busa, gilayong nagpahigayon og demolition ng LGU aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sa pagsuta sa barangay council, gawas sa 16 ka naguba kang kabalayan, daghan pang mga residente ang nagpuyo ibabaw sa riprap. Busa, subli silang nagpahimangno kanila nga muhawa na kay gawas sa bawal kini sa balaod, peligro sab kini sanglit dili kini ang unang higayon nga dunay nahugmak nga balay daplin sa suba. Although ustedes ponida, the construction, yan align ustedes na riprap is already dangerous. Kasi bawal get under our law. Let's move ya gayon. Let's not wait for the time na abla to pasubel agua, China typhoon. It's better to make some prevention. Give them already the warning. Usa si Nanay Rachel sa pipila ka residenteng Kansang Kabalayan nakatukod ibabaw sa riprap. Sumala niya, dinhilang kuno sila magpuyo hangtod dili pagayod sila papahawaon. Mientras ne pa man, espera na el signal del mayor. Busa, magpasa na ang barangay council og resolution kung asa mo pirma sa waiver ang mga residente nga magmagahi og dili gihapon muhawa. Sina lang nga dila desisyon, al barangay now will be passing a resolution that we will require them to sign. Yes, ya kita daton part. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mga kapuso, karong weekend may tabo ang usa ka power collab concert nila The Voice Kids coaches Julian San Jose ug Stel sa SB19. Karon pa lang walay puas ang rehearsal nila Julian ug Stel alang sa performances niini nga angay atangan. Adun sab sila mga special guest. Bisan nakatutok sila sa rehearsal, wala sab nalimtan nila Julian ug Stel ang mga kapuso nato nga apektado sa bagyong Karina ug hanging habagat. Sa concert mismo, aduna sila pagahimuong donation drive, uban ang GMA Kapuso Foundation alang sa mga nabagyuhan o gibaha. Magkaiba man, bawat tinig natin ay isang regalo Na dapat ibahagi at dapat ipagdiwang. Ito ang ating tinig. Magkaiba man, bawat tinig natin ay isang regalo Na dapat ibahagi at dapat ipagdiwang. Ito ang ating tinig. Ana sa 6.8 million pesos nga kantidad sa shabu ang nakumpiska sa otoridad sa gilusad nga buy-bust operation sa Maguindanao del Norte niadtong adlong Martes. Wala kaikya sa iniusang buy-bust operation sa PIDEA o Kapulisan sa Maguindanao del Norte ang 30 anyos nga lalaki nga giilang si alias Morse sa barangay Awang, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte nga residente sa Zamboanga del Sur. Samtang nakasibat sab sa operasyon ang laing duha pa ka kaubanan niini. Sumala sa otoridad sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte unta makikita ang dinakpan sa mga ahente nga nagpakaron ignong buyer apan namugos si alias Morse nga sa Dato Udin na lang. Anaa sa usa ka kilo nga shabu ang nakumpiska gikan sa dinakpan nga anaa sa 6.8 million pesos ang kantidad sa nakumpiskang shabu. Padayon ang investigasyon sa otoridad kalabot niini. Nagdumili sab sa pagluwat og pahayag ang sospek. Kapin 40 ka panimalay ang naugdaw sa sunog sa Pagadian City Miyerkules sa gabi. Usa ka dakong sunog ang mipukaw sa mga residente sa Barangay Santa Lucia sa Pagadian City pasado alas 9 Miyerkules sa gabi. Sa tala sa Bureau of Fire Protection Pagadian, miabot sa 42 ka panimalay ang gipanglamoy sa kalayo kung diin 153 ka magbanay ang apektado. Sumala sa BFP, gisaka sa third alarm ang sunog, humandaling mikatag ang kalayo tungod sagad sa kabalayan, gama sa light materials ug digkit ang mga panimalay.
Naglisod sab matod pa og sulod ang BFP truck tungod sa kagamay sa dalan. Pasado alas 11 sa gabi na dihang nadeklarang fire out. Giban na banang ana sa 700,000 pesos ang danyo sa sunog. Kinunwalay na talang naangol o samdan sa maong insidente. Parain pang giimbestigahan sa BFP ang hinungdan sa sunog. Walo ka resort sa Zamboanga City ang giisyuhan og notice to comply sanglit naga-operate nga walay business permits. Ade report ni Efren Mamak. Sa paunang inspeksyon sa Zamboanga City Licensing and Business Permits Division, migula nga dunay 8 gikan sa 56 ka registered resort sa syudad ang nag-ooperate nga walay business permit as of July 24 ning tuiga. Matod sa buhatan, sagad sa mga rason nga nung wala pa'y business permit ang mao mga resort, mao nga wala pa makakuha og location clearance ang mga tag-iya sa luna nga gipang tukuran nila og resort. The reason why they could not secure the business permit is because of the conversion, lot conversion from agricultural to commercial, which takes a long time. Dugang sa buhatan, dili exempted sa pagkuha og business permit ang mga resort nga giingong pribado, apan giabliya na sa publiko og himong negosyo. Once you cater to the public, no, once you have it rented or whatever purpose na involves money, mayroon ng exchange of money to services, that it's already a business, no, na kailangan na talaga regulated by government. Gumikan niini, nag-issue na ang buhatan og notice to comply sa maong mga resort subay sa Zamboanga City Revenue Ordinance 92-008 kung asa tanang mga negosyo kinahanglang magkuha og business permit una mag-operate. Sa karon, giawhag sa Zamboanga City Licensing and Business Permits Division ang tanang negosyo nga magkuha gayud og business permits aron dili masirad-an. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka 35 anyos nga lalaki ang nakaplagang patay nga dunay mga sama dinunggaban sa balay sa Bidsalip, Zamboanga del Sur. Naligo na siyang kaugalingong dugo ang 35 anyos nga lalaki dihang nakaplagan sa silingan nga miagi sa iyang balay sa Purok 2, Barangay Palili sa Bidsalip, Biyernes sa gabi. Makita nga wala pa nakatangtang ang backpack sa biktima nga daw bag-ura nakauli sa ilang balay. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nakaangkon ang biktima og unom kasama dinunggaban sa lawas nga gituhang rason sa iyang hinanaling kamatayon. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa krimen, ingon man kung kinsa ang nagpaliyon niini. Nagpadayon ang ilang investigasyon. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.